Mula kahapon naabot na sa mahigit 100 nakatira sa mga lansangan ang nirescue ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority at ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Kabilang dyan ang isang dating teacher na sa kabila ng pagtira sa lansangan ay nagawa pa ring maipasa ang teacher's licensure examinations. May report si Steve Dailisan. Sa operasyon kahapon ng MMDA at DSWD para alisin ang mga palaboy sa mga lansangan, kabilang sa mga na-rescue ang mag-asawang Henry at Bebeng na taga Dasmariñas, Cavite. Bago napadpad sa lansangan, 5 taong nagturo sa isang private school si Bebeng. Dati namang traffic enforcer si Henry. Pero nagkasunod-sunod daw ang dagok sa buhay nila. Natanggal sa trabaho si Henry, kasabay ng pagtatapos ng kontrata sa pagtuturo ni Bebeng. Yung nakitira po kami sa mag-anakan namin, nasunugan pa, halos hindi na po kami makakain. Nasasaktan po, naaawa po kami sa sarili namin. Lalo po yung mga anak namin, medyo malalaki na po, mga dalaga at binata na po. Naiya po kami para na rin po sa kanila. Ito yung sidecar ng mag-asawang Bebeng at Henry at sa loob ng 3 buwan, ito yung nagsilbi nilang tahanan. Karamihan nga sa mga gamit dito, halimbawa itong upuan at saka itong payong, pinulot lamang nila sa kalsada. Ito namang mga piraso ng kahoy, pinagdudugtong-dugtong na lang yan para mahigaan ng 2 sa kanilang 4 na anak. At sa gabi, naglalatag sila ng karton dito para nang sa gayon malagyan din nila ng tent. Pero sa umaga, lahat ng kalamang kagamitan, isinasalpak dito sa sidecar para makaikot sila sa lansangan dito sa lungsod ng Maynila. Sa dagok na dinanas, hindi lang daw kabuhayan ang inagaw ng tagahana, kundi pati dignidad na mabuhay ng marangal. Nakakahiya pong isipin na, yun nga po sinasabi nila, professional ka, nag-teacher ka tapos nagaganon ka po. Okay lang po, tinatanggap na lang po namin ng maluwag. Pero matapos madala sa City Social Welfare Office ng Manila, nagkaroon sila ng pag-asa. Nagulat ako kasi lahat ng karamihan sa mga cases namin, pagka sinabi mong street dweller, yung talagang, alam mo naman, karamihan sa street dweller, yung mga walang trabaho, yung hindi masyado nakapag-aral, talagang sabihin na natin pakalat-kalat lang. Pero ito, professional to. Nahinayang naman ako na mapakinabangan niya yung pagiging professional niya. Si Henry gagawing street educator, parking attendant ang mga nakatatandang anak at balik eskwela na ang 2 pa. At simula ngayong pasukan, balik na sa pagiging guro si Bebeng sa tulong ng Division School Superintendent ng lungsod. Pagsisikapan ko pa pong mabuti yung pagtuturo ko para manatili po ako sa posisyon kung sakali po. Tapos, tuturo ko rin po sa mga estudyante ko na mag-aral silang mabuti at huwag po nila sayang yung pagkakataong dumarating sa kanila para po sa ganun, maging maayos po yung buhay nila. Isa rin daw sa dahilan kung bakit siya excited makabalik ng paaralan, sa kabila ng pamumuhay sa lansangan, nakapasa siya sa licensure examinations for teachers nito lang Marso. Steve Dailisan, GMA News.